Isang magandang Lunes ng gabi sa inyo. Magandang gabi, Jose. Brother June Banag po nag-aanyaya sa inyo na samahan kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Ngayon po ay unang araw ng buwan ng Hulyo. The 1st of July. It's a Monday. At di ko matandaan something, alam ko na. On the 4th of July ay birthday ni Myra Bolisay Lee. Yan. Na nakita namin kahapon, last Sunday, nakita namin sa Manila Hotel kahapon doon sa extended celebration ng ating birthday celebration. At ginulat ako ng ating executive producer. Si Jake Bakod nandun. Tuwan-tuwa ako talaga. At nabusog ka ba? Alam mo, nagustuhan ko yung sashimi. Nagustuhan ko yung sashimi. Maraming salamat sa lahat ng dumanok kahapon. Jake, thank you very much. You made my day yesterday. Thank you. July 4th is the birthday of Myra Bolisay Lee at babalik ako sa Manila Hotel on the 4th of July dahil dun din ang kanilang celebration sa Cafe Ilang-Ilang. At alam ba ninyo that the 4th of July from 1997 of 4th of July of 1997 ay ako po ay nagbalik loob dito sa aking pamilya. From my 10-year stint in California, nagbalik po ako sa Pilipinas para ituwid ang buhay ko. Ayun. So pagbabalik ko sa pamilya ko, the 4th of July, and it was a very, very colorful event in my life when I left California. Ako lang ang tanging lalaki na umiiyak doon sa eroplano. Kasi iniwanan ko yung anak ko doon sa aking girlfriend. Ang ganda naman ng samahan namin ng girlfriend ko. But I had to do what is right. And so, pag take off ng eroplano, samantalang ako'y umiiyak at lungkot na lungkot, ang buong California, Estados Unidos ay nagsa-celebrate naman because of their independence. The 4th of July, makita yung fireworks na ganyan sa eroplano, no? Tapos sa June ba na agiyak ng iyak? Anyway, samahan niyo po kami sa ating programang Dr. Love Radio Show. Mamaya po sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love. Naka! Pride Month ngayon. Pride Month. Ngayon ang buwan ng mga LGBTQIAWXYZ. Mga alphabet community. Ngayon ang kanilang buwan. Panoorin niyo itong Anaconda. Isang gay na nag-anaconda sa kanyang kaibigan. Inagaw ang syotang lalaki ng kanyang kaibigan. Sa ating episode ngayong gabi, pag may alak, may balak. Ayun. Pag pinainom ng alak, may balak ang tinamaan ng kulog na yan. Abangan ho natin yan, ho? Alam po ba ninyo na tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 92.3 Radyo 5 True FM. Napapakinggan din po tayo sa Metro Manila, sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at sa iba't ibang hintilan po all over the Philippines. Tayo po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. At pakishare din po ninyo ang ating live stream sa ating episode ngayong gabi. At syempre mga kapatid, i-follow po at like and share ang ating social media accounts. Ito po ay at Radyo 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok. And don't forget to subscribe sa Radyo 5 True FM YouTube channel. At para naman po sa mga nais maging bahagi at makibahagi sa ating programa, sa inyong mga kwento ng kasaysayan, mga liham kasaysayan, kwento ng pag-ibig, kwento ng tagumpay, maaari kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger or pwede ko kayong tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Mamaya, magiging panauhin natin. Meron ba kayong alagang pusa?
Di ba? Anong alaga niyong pusa? Ito ba ay pusang Pinoy? Alam mo yung pusang Pinoy? Kasi meron mga pusang kamukha ni Garfield, di ba? Iba-ibang pusa. Pero karamihan, pag kayo po ay nag-alaga ng pusa at ayaw ho ninyong dumami kasi napakadaling dumami niyan, pakapun ho ninyo. Maawa naman kayo dun sa mga magiging litters, magiging kutingting, di ba? Kung hindi ho naman maalagaan at mapapabayaan. Magiging panauin ho natin mamaya ang ating special guests who call themselves Cat Tropa. Yan. C-A-T, Cat Tropa. Yun. At ang ating magiging liham kasaysayan ay padala ni Charlene ng Binyan, Laguna. Samantala, pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Lunes. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, unang araw ng buwan ng Hulyo. At sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang kafiestahan ng isang pari na ang pangalan ay Junipero Serra. Doon sa mga nanirahan sa California, lalo tigit sa Southern California, sa gawin ng San Diego, yan, ay kahit po hanggang sa Northern California, matunog po ang pangalang Junipero Serra. In fact, there is a mission in Southern California, close to San Diego, na ang sa San Juan Capistrano, meron pong mission church doon na ipinangalan kay Saint Junipero Serra. Ngayon ang kanyang kafiestahan, siya po ang isang pari at misyonerong Fransiskano na nagkalat ng mabuting balita ng Panginoon at nagtayo ng iba't ibang misyon at nangaral ng katotohanan sa mga indigenous people sa Southern California hanggang sa Northern California. Araw ng kapiestahan ngayon ni San Junipero Serra. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 8 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 18 hanggang 22. Nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, "Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo magpunta." Ngunit sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao." Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Maraming salamat. Oras o 9:54. Ating tunghayan ang ating Pest to Pez. Hirit ni Dr. Love. Narito ang ating episode ngayong gabi. Pinamagatang Pag May Alak, May Balak. Panoorin natin. Pero kailan at paano ba nasira ang relasyon ninyo ng jowa mo? Yung fiesta po sa amin, May 15. May 15. So, ano ang nangyari? Bakit nagkasiraan kayo ng jowa mo? Pinayagan ko po siyang ay nagkayayaan po yung
best friend ko po, na kababata ko po na mag-inuman. Then po, pumayag naman po kasi may tiwala po sa kanila. So ano nangyari? Sino tong best friend mo? Si Kaka po, tapos si Tarat. Kaka and Tarat. Okay. Ito naman ay mga palayaw lang, no? Mga Hindi naman ako ibon. naniniwalang may mga magulang na sa pag pinabinyagan mo, sabihin mo, kay father, ang name po niyan si Tarat, diba? Magagalit si- ang pari eh. Para maibon ang kasama. Okay, so nag-inuman kayo. Ito, Po, yung ano ko po, yung... nag-inuman ang iyong jowa Tatlo po sila. at yung dalawa mong kaibigan. So ano naman kung mag-inuman sila? Ano ba ang nangyari? Ano po, nakita po ng kaibigan ko po na nag-aanuan po sila. Silang tatlo? Hindi po. At dalawa lang? Opo, Sino? Yung Kaka po, yung malandi po na ahas. Ah, yung Kaka. Ano pangalan ng ahas? Kaka. Si Kaka. Eh, pinayagan mo Kaka pa lang sa pangalan. Okay, so si Kaka... Eh, Bukaka ang ano nun. Oo. So si Kaka ay inahas ang iyong jowa. Gaano mo na katagal kaibigan itong si Kaka? Kababata ko po siya. Ah, ganun. Pero first time lang to nangyari? Na sa jowa mo? Madalas kasi, Beret, di ba, parang pagka nagkakaahasan, yung lalaki, ang talagang kini-question natin dyan, bakit pumapayag? Kasi pag ang jowa mo naagaw, ibig sabihin, hindi matibay ang pagmamahal sa'yo. Okay lang po. Okay lang. Pero gaano na ba kayo katagal ng jowa mo na to? Months lang po kami. Bago lang. Mga 3, 2 buwan. 4 po. 4 months. Okay. So, Beret, ano naman yung ginawa mo nung nalaman mo na... Teka, sinabi mo may nangyari sa kanila. Apo. Ni Kaka, tsaka dun sa jowa mo. Sinugod ko po. Sinugod ko mo. Paano mo nalaman? May nagsabi? May nag-text? Ano po, mismong ano, pinuntahan po ako ng kaibigan ko po na si Tarat. Pinuntahan po ako sa may bahay. So, si Tarat ay kumbaga parang nilaglag niya si Kaka. Iniwan niya doon at tumakbo Parang sa'yo. naawa lang po kasi sa akin si Tarat. Mm. Kasi po ano eh, mahal na mahal ko po yung jowa ko. Ano sabi mo? Nung sinugod mo, ano nangyari? Sinampal ko po. Sino? Silang dalawa po. Oo. Magkasamang sampal yon. So, nung sinampal mo, anong sinabi mo dun sa jowa mo? Sabi ko, ba't mo ginawa sa akin to? Minahal kita, minahal kita. Tapos pinatira kita sa bahay, tapos ganito lang gagawin mo? Ano sagot sa'yo? Wala po, tameme lang po siya, nakatulala lang sa akin. Nakatulala lang sa'yo. Oh my God. Titignan natin kung matutulala ba siya ngayon. Tawagin na natin ang taong sumira daw sa relasyon ni Beret. Kaka, pasok! Ay! Pinaganta mo na yan? Ha? Gitara ka? O yung gitara, ako yung gitara. Diretsahang tanong, Kaka, meron bang nangyari sa inyo talaga ng boyfriend ni Beret? Kaka, may nangyari ba talaga sa inyo ng jowa mo? Ay, ng jowa ni Beret? Meron. Nag-fashion show. So, eto na. Kaka, kaibigan mo kasi si Beret. Ano ang nangyari? Bakit nagkaahasan daw kayo ng jowa? Inahas mo? Lasing po kami that time. Then, syempre, Laseng? yes. Laseng? Yes. Laseng? Ayan lang pala yung sabihin mo eh. Okay, game. Yes. Malandi Ano? ka kasi. Lasing po kami. Tumigil ka, nagkasalita ako. Alam mo ang kanta mo? Yes. Talaga, Mas sa maganda. banta? Ito. Ha? Ito na. Wala pa, pe. Wala pa. Ano po, lasing po kami that time. Then, syempre nagkainitan, Init ang mga Init yung katawan. katawan. Matagal na kayong magkaibigan ng jowa ni Beret. Opo, matagal na po. First time lang ba itong nangyari? Opo.
etong araw lang na yan. Ano nangyari? Ba't parang tila baga hindi mo na pigilan ang iyong damdamin? Alam mong may ginusto niya rin po kasi. Paano niya sinabi sa'yo na gusto niya? Sabi niya, dahil sa kalasingan, dalawa na lang naman tayo dito sa taas. Edi, go May na. mangyari na sa Yes. atin. Okay. So, ano ang nangyari kasi kayo ay nadatnan nung sinilip kayo or nakita kayo ni Beret? Nagkagulo kayo? Opo. Dahil ayun na nga. Nakrompal ka daw. Opo. Ha? Yes. Oo. So, ano naramdaman mo nung bigla kang nasampal at Natauhan, pero gusto ko eh. Bakit? Malante, taas! Carla, kaka! Nakikita po natin dito yung pagkukulang ng lipunan at mga taong dapat ay gumagabay sa mga kabataan. Mga minor de edad itong kaharap natin maliban kay Beret. Iniisip ko lang, Beret, ikaw ba'y nakabukod na ng bahay sa mga magulang mo? Hindi po, doon pa rin po ako nakatira sa mga magulang ko. Nakatira ka pa sa magulang mo? Opo. Pero nagpatira ka ng syota mo sa bahay ng magulang mo? Opo. At pumayag ang magulang mo na magbahay-bahayan kayo doon sa bahay nila? Opo. Wow! Tumutulong naman po sa tindahan ko po. May business po kasi akong sarili. Pero doon natutulog sa bahay niyo. Magkatabi kayo. Opo. Swerte. Ay, mga magulang! Si Wak, 18 anyos ka. Opo. Ang mga magulang mo, buhay pa. Opo. Alam ng magulang mo na nakikipag-live-in ka dito sa bahay ng may bahay. Opo. Okay lang sa kanila. Opo. Magulang! Kumusta po kayo? Ang ating... Pagkatapos tatanungin natin sa lipunan natin, bakit nagkakaganito mga kabataan? Dahil Gen Z ba sila? Wala naman sa Gen Z yan Nasa pagpapalaki at disiplina ng mga magulang. Mga magulang! Nananawagan po kami. Wak, sa mga darating na panahon, hindi lang ito ang una at huling pagkakataon na titibok ang puso mo. Ang pakikipagrelasyon ay seryosong bagay kasi may masasaktan yung karelasyon mo pag hindi ka naging tapat, no? Mahalaga yung loyalty, faithfulness, katapatan sa isang relasyon. Kung ayaw mo na kay Beret, breakin mo na siya. Sabihin mo, mas type ko yung gay na kasama. Mas sweet yung gay, no? Kung yun ang preference mo, pero wag mong ikatwiran sa lipunan na ikaw ay nalasing. Anak, mas malaki ang tanda ko sa'yo. Maraming beses na akong nalasing. Pag nalasing ako, hindi ko na alam kung anong nangyari. Wala nang tatayo sa katawan mo. Manhid na ang katawan mo pag lasing ka. Kaso ngayon, hindi ka talagang lasing. Ginusto mo na magpa-chorba. Di ba? Kung yun naman ang gusto mo, di okay, buhay mo yan Pero ang sinasabi lang namin dito, mayroon kang karelasyon na masasaktan. Dapat i-consider mo yon. In the future, kailangan i-consider mo yon. Kay alalay lang tayo, ha? Konting respeto sa ibang tao. Pag may karelasyon, pabayaan mong mag-break sila at saka ka pumasok. No? Ganun lang. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat din sa iyo, Mama Carla. Magpasalamatan tayong tatlo. And thank you very much. 10:03, baka meron kayong komentaryo, pwede niyong ipadala ang inyong komentaryo o mensahe sa ating Facebook live stream 92.3 True FM or sa FB Messenger ng Dr. Love. Or pwede ko kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Oras natin, alas 10:04 ng gabi. Minuto. Makalipas ang alas 10 ng gabi, we are on the second and final hour of our program, Dr. Love Radio Show. Ngayong gabi, mga kapatid, meron po tayong mga panauhin na kilala po sa tawag na Katropa. Cat Tropa. Yun. Cat Tropa. C-A-T. Ibig sabihin pusa. Bakit kaya? Alamin nyo natin kung bakit at alamin din natin ang iba pang nakakatuwang stories. Iba yung
Scriptwriter natin, producer natin, galing ano. Mula sa Cat Tropa at twin sisters na sina Erica Perez at Orchid Perez de Guzman. Good evening and welcome to Dr. Love. Hello po. Good evening, Doc. Nakakatuwa. Kambal pala kayo. Hindi masyadong halata. Hindi na masyadong halata. Hindi hindi identical. Actually, identical twins po talaga kami. Kaya lang, hindi na kami masyadong magkamukha nung lumalaki kami. Nabago na. No? Nabago na. Mga preferences. Mas tumaba sa mga ako. damit. Oo, yes. Well, anong naging dahilan at nagkaroon ka ng interest? Ang ganda naman ng cute ng pusa mo. What's his name? Babae ba Si ito? Sky po. Bali, mataba. Overweight nga po Overweight siya. Pero puspin po siya. Okay. Siya sa Anong mga pangalan? rescue. Sky. As a Sky. He reminds me, babae ba, lalaki? Babae. Babae. She reminds me of, sino nga yung sa television, yung pusa sa television, yung mataba siya gano'n. Si Garfield. Sino yun? Anong pangalan nun? Yung napatanyag dito sa Pilipinas yung klase ng pusang niya. Binanggit ko ang pangalan kanina. Si Garvey. Garfield. Si Garfield. Si Garfield. Si Garfield ay, Ginger ano, po si ginger naman siya. Did you grow up in your with a family na talagang mahilig sa pusa? Your parents are into cats and dogs and pets and things like this? Actually, hindi naman eh. Kami lang po talaga, parang since nagkamuwang kami, talagang Oo. mahilig na po kami Mahilig talaga sa sa pusa. pusa. Pero sa family po, tamang mababait lang sa mga pets. Pero may mga alaga kayo. Ngayon po, marami po kaming rescue. Pero nung maliit pa kayo, iniisip ko kasi saan niyo nakuha yung idea to really take good care of cats? And Wala po, parang paisa-isa lang po yung mga naliligaw lang ding mga pusa yan eh. Tapos nag-start lang po talaga nung parang high school na kami, tapos Oo, nag-college. Yan parang nagkasundo lang kayo magkapatid na sige manghuli tayo ng mga pusa ng mga ligaw. Nung parang kaya na namin, nung may trabaho na kami, ganyan. Oo. Kasi syempre, nung bata kami, hindi naman kami pinapayagan. Oo. Kasi magastos, makalat, madumi, ganyan. So, nung tumanda na kami, since kaya na namin silang alagaan, buhayin, tsaka nag-decide na kami para sa sarili namin, Oo. doon na siya nag-start. Okay. So, ngayon, dumami yung rescues namin. Tapos, naging part kami ng rescue group dun sa Kasi community sa namin. But what drove you to, motivated you to take good care of these cats? Ipunin yung mga stray cats. siguro po yung lang talaga yung love for cats lang po sila. Talagang, Alam mo, may kasama kami dito, si Laila Chikadora. Mahilig din sa pusa. Isang araw ko nagpa-hospital, nagpasaksak ng injection dyan. Oo, po, Nakagat yata siya ng Nakalimot, pusa or nakalimot. something. At did you notice dun sa aming guardhouse, sa aming, malapit dun sa guardhouse, sa gate namin, may mga cages doon. Yes, napansin ko siya, Kasi Dr. Love. marami ring mga pusa na inaalagaan dito, yung mga stray. Ang galing, nakakatuwa po. So what do you do when you see stray cats? Anong ginagawa ninyo? Alam mo sa Amerika, yung mga alaga namin doon, pusa, aso, merong mga may mga ID, may parang mga chip. tags. Oo. Meron siya. Para ma-identify talaga, nandun yung address nila, nandun yung pangalan. Dito sa Pilipinas, wala akong nakikitang gano'n. Sa mga pusa, yung mga stray cats, ganyan, hindi natin ma-identify kung meron may-ari niyan. Opo, usually wala. Pero nauso na po ngayon yung pag-chip ng cats. Pero usually po sila yung may mga owners. Magbabayad sila. At saka medyo mayayaman yun. Hindi kailangan. May address diba? pag siniscan Pag siya. nawala po sila, mabilis silang matrace. Pero yung mga stray po, usually pinapakain lang po talaga namin eh. Kaya lang pag meron po kaming nakita na usually kuting o kaya yung may sakit, yun po talaga yung parang kinukuha namin. O para paggamot or Dito, ang alagaan. ginagawa ni na Laila, pag merong stray cat, na-identify nila kung bago itong pusang to. Hindi ito kasama doon sa mga inaalagaan natin dito. Kinukuha nila, dadalhin sa vet. Tapos Papaspay? papakapon. Pagka po, Dr. Love, pag spade siya, may May nuts nuts po. siya. Pinuputulan siya ng Ng tenga. Ng tenga, Oo. oo. binabawasan or tinatatakan siya dito. Para na- ma-identify. na alam na Nakapon na spade po na siya. siya. Okay. Kasi baka madoble.
baka ispa-space siya ulit, nabuksan pa siya. Oo. Parang ganun. Hindi, tsaka pag kapon even sa aso, Aso. no? Kahit sa aso, Ganito siya. mas tumataba. Mas mataba. Ano? Mas healthy sila. Tsaka mas behave po sila, mas mabait, Oo. hindi po sila nag-spray or At hindi consumption sa kapitbahay. Alam mo yung mga Hindi po pusa na- maingay. Opo, Diyos totoo ko, yan. kung kailan ka natutulog. Dalawa sila Pag dun ano sa po, taas, pag ano? mating season, opo. Mating season. Maingay, Oo. opo, sobra. Pero So, bisyo. ang ginagawa, meron ba nag-sponsor sa inyo? Meron ba kayong mga partner na mga vets na pumapayag? O libre na yung pakapon ng pusa? Hindi po eh. Wala kaming ganun, Dr. Love. Pero meron kaming vet clinic na pinupuntahan na nakakakuha kami ng discount pagka rescue Oo. or stray cat sila na. Discount na Discount lang. lang po siya. Oo. Tapos Doc, since nga mahilig kami sa pusa, so nagkaroon kami, yung business po namin is yung cat hotel. So meron What kami. is cat hotel? Halimbawa, may pusa ako pero ay dito sa Pilipinas kasi hindi pa tayo sanay na sa mga hotels natin tumanggap ng Totoo pusa o po. kanang aso kasama mo. Sa ibang bansa meron po pwede. Ano ang purpose ng cat hotel? Ayun po, Dr. Love. Bali kasi alam namin yung struggle ng mga pet lovers, like kami in owners, particular, cat owners and cat lovers kami. Pagka gusto mong mag-out of town or out of the country, Oo. wala ka talaga Mapag-iwanan. mapag-iwanan. Oo. So hindi sila kagaya ng aso na pwede mong dalhin or ipasyal sa mall din. Oo. Sila mas iba yung stress level ng mga pusa. So doon kami nakakuha ng idea na doon merong mga pet hotels na may dogs and cats. Kami kasi specific kami sa pusa, Sa pusa lang, lang. okay. So, kasi nasi-stress din sila sa tahol ng aso eh. Oo. So, More on cat boarding po talaga. Cat Cat boarding boarding. facility po So, siya. parang boarding house Yes, ng mga mga pusa. so i-check-in mo siya, Dr. Oo. Love. Tapos, kung ilang araw siya, tapos mag-check out siya, ganun. Alright. So, ang food sa inyo na. actually, Dr. Love, yung Accommodation. food and cat litter sand provided ng guest. Kasi po, iba-iba sila ng May preferred preference. po eh. sila. Okay. So yung iba, mas high-end yung gusto, yung iba mas mura, ganyan. So sila na yung may Ang dala-dala. gandang business, hindi na kayo concerned doon sa pagkain. Sila na nagsusupply Totoo ng po. pagkain. Pero meron din po kaming parang Treats pa, isa-isang treats and binibigay. all. Oo, Ano oo. na po yun? Paano kung halimbawa nagkaroon ng fever yung pusa sa hospital? Actually, kasi Dr. Love, ang requirements namin dapat fully vaccinated sila. So, puro healthy cats talaga expected na i-check in sa amin. Hindi pa kayo nagkakaroon ng experience na nagkaroon ng fever? Wala na. Oo. usually po po? due to stress lang. Oo. sa stress So, lang, naglalaway oo. minsan. Pero Hindi meron kumakain. kaming may maintenance. So, parang meron siyang condition like heart condition o liver illness. Sinasabi naman ng cat owners, di Opo. ba? Tapos, nagtatanong sila kung pwedeng kami magpainom. Oo. So, kasama na po yun sa services namin. Oh, that's good. So, regular na yung Pinapaliguan maintenance niyo nila. ba ang pusa? Hindi po. Usually pag meron kaming rescue, Oo. papaligo namin one time kasi madumi. Oo. Pero yun na po yun. Kasi usually, ang pusa talaga, hindi talaga siya pinapaligo. Hindi talaga pinapaliguan. Nag-groom Sabi nga ng sila on nanay their ko, own. talaga, hindi pwedeng paliguan ng pusa, mag-aaway kayo niyan. Magkakasakit din sila kapag lagi. Oo. So, dapat okay. i-blower mo siya. Pero hindi sila nangangamoy kasi. Kasi nag-groom Nag-groom sila. sila. Oo. Yun nga, Mabango yan ang sila dahilan kung parati. bakit hindi ako nag-alaga ng pusa noon. Yung poops po nila, mabaho talaga. Oo. Kaya po kailangan may proper At saka kailangan may litter training. sand. Opo, may parang training. toilet Actually, sa sila. training, Hindi rin po masyado. automatic sila, Dr. Love. Pag nakita sila nung litter sand, parang alam nila. Alam na nila. Usually, Doon sila 99% alam nila na yun yung paano naman place gagawin mo nila doon for sa mga poops. pusa na nagkakalmot na gano'n sa ano? wala Sa, pa. Yun ang malaking sa furnitures, di ba? Yun po yung pinakamalaking struggle Struggle talaga. Oo, Kasi oo. hindi, kahit bigyan nyo sila ng scratch pad, kahit gaano kadami provide nyo, Oo. may mga Hindi favorite po talaga maghahanap sila. talaga ng furniture. Furniture na sisirain. Yun po yung, Nagiging struggle na. Kasama na yun talaga ron. kaya lang, tanggap na po namin yun. Or how do you train the pusa pag, yung pag lumapit sa yung pusa, gagawin yung katawan. Opo. Nakakatuwa naman, di ba? Pero hindi nakakatuwa, Sa iiilang iba. ka. Sa pag-ihi, parang hindi naman masyado nangyayari. Usually po yung ganun lang, yung parang Oo. lambing nila yun. Alam, malambing ang mga Oo, pusa, parang, no? Pag ginawa po nila yun, ibig sabihin parang they trust you. Parang ganun.
tsaka they show their affection or So, love. may Pero hindi pinag-aralan naman nyo rin siya. yan. Psychology sa mga pusa, yung ugali ng pusa. Siguro through experience na lang po Oo. kami, Dr. Love. eh. One thing that I didn't like, I mean, I love pets, aso, pusa, mahilig ako. It's just that hindi ako makapag-alaga sa bahay dahil dun sa experience ko nung araw. When I was younger, when I was in high school, nag-alaga ako ng pusa, 2 pusa. And every night, every morning, pagising ko may ulo ng daga sa loob ng Nako, bahay. magandang sign po yan kasi sabihin, Love. super love kayo ng Eh, pets visit nyo. na yun. Eh, It's a gift. Bakit iiwan sa loob ng Gift bahay daw ko yung po. ano? Parang gift regalo. niya. Parang pasikat sila, parang pinapakita na sila na ito, meron kaming, Oh, may achievement meron kaming ako. achievement Oo. or meron kaming regalo. Gift daw nila yun sa inyo. Okay. Ganun It's a pa good kayo. sign. Yung bang psychology noon, okay, sabi naman ng iba, Stress na. ano daw, yun daw, balahibo ng pusa ay sa may asthma, is Totoo that po right? yun. Opo, actually, nakaka-trigger po talaga siya ng allergies. Oo. Actually, sa bahay nga namin, parang lahat ng anak namin nag-develop na yata ng... Ng asthma? Oo. Hindi lang po asthma, pero parang allergy lang talaga siya sa Allergy, oo. fur, Oo. cat fur. So what do you Lagi. do? Mas madalas ang pag-vacuum. Opo, ganun Linis talagang po. linis. Tapos, ano rin po, minsan, they have to take antihistamines na po. Pero ano naman po yun? Temporary, Oo, temporary. So pati mga anak nyo, mahilig din sa pusa. Nahawa na sila. Po. Pati yung husband Pati niya yung nga husband, eh. yung husband ko po kasi dati, parang kayo po, yung Oo. tamang mahilig lang sa pets, Oo. natutuwa. Pero yung mga kapatid din kasi ng husband ko, mga rescuer din. So siya na lang natirang hindi. Oo. So eventually, Tapos napangasawa ka pa. yun, tsaka siya rin. So naipit na siya doon. Ganun Ngayon nga po, po. yung husband ko nasa Abu Dhabi. So ngayon, nandun na siya. Namimili na rin siya ng cat Cat food. food. Nagpapakain na lang ng stray. Ay, talaga. Mga stray cats po rin sa community. Oo. Parang pag Nadala na niya. pag nagkaroon na po talaga kayo ng pusa o parang napalapit kayo sa pusa, talagang parang Addiction. Kasi ang babait, malambing ang Sobra. mga pusa. Ano po sila, Now, stress relievers. anong maisa-suggest ninyo sa mga nakikinig sa atin na lalo sa mga subdivision, bakit naman daming mga stray cats na mga, lalo sa gabi, no? Kawawa yung mga pusa pag ano. Is it an indication na hindi sila comfortable sa bahay? Lalabas pa sila talaga? Or, aside from mating season ng mga pusa, usually po pag outdoor cats kasi may mga parang territorials po. Territorial po oo. sila eh. So, talagang meron silang mga specific na lugar na sa feeling nila dapat sa kanila lang Oo. yun. Pero yun nga po, dapat po talaga i-feed sila. yes. Opo. How do you rescue them? Paano mo na-identify? Ito, walang may-ari nito. You know? Or baka kasuhan kayo. Dinampot yung pusa ko di ba? Dr. Love, halata kasi kapag usually ang nare-rescue namin, Opo, kittens. Halatang tinapon, kasi ang payat, Sakit. muta-muta, Ganun nga ganun. tayo, di ba? Nililigaw yung mga O, yun kittens. nga po eh. Yun nga po yung Kawawa dapat. naman. Sana tapos na Lalo yung yung- days, yung gone are the days Oo, na oo. nagsasako, tsaka nagkatapon sa Yes, Sa isang mga yes. ilog. Oo. Usually yung mga Matatanda hindi pa yung po may- sila ready na iwin, yung bang Oo, lumiwalay sa oo, mga nanay, oo. tinatapon na. So, talagang mamamatay na rin talaga Kawawa yun. talaga. Kawawa talaga mga pusa. Sana nga po wala nang kamalay-malay. gumawa nung ganyan eh. So, Dami pa rin. sa organization, meron na kayong organization, may samahan na kayo. Parang group po. Small Oo. group lang po siya But kasi sa do you community teach lang. them, sa mga members ninyo, on how to take care of cats? Well, most of them po talagang maalam na rin sa cats Oo, eh. Opo, oo. kasi cat lovers na rin po talaga. You know, I have a friend, si Aleli Salonga from I call her Catwoman. Pilgrim ko yun. Catwoman. And every night when she goes home from the office, from the port area, uwi siya sa Paranaque. Hindi pa yan uwi sa bahay niya. Mag-iikot pa yan sa subdivision, dala yung cat food, oo. Tatawagin ang mga pusang mga stray cats, Tapos papakainin magpapakain niya. Ganun din po kami. Pero hindi nila kinukuha yung mga pusa. So, kailangan natin makontrol yung mga pusang yan. Yun nga di po. ba? Kaya po meron po kaming, dun po sa area namin, parang nag-start na rin po kami. Bukod sa pinaka-community namin, Dr. Love, dun din po sa area namin, nag-start na kaming maghuli ng mga stray, o kaya yung mga may-ari, pero outdoor cats. Oo. Tapos kami na lang po, yung grupo namin nag-sponsor ng nag-sponsor ng pakapon. kapon. Oo. Sa Biyaya po talaga kami nagpapakapon, Biyaya Oo. Animal. Meron namang mga nagsusupport sa inyo financially. Wala nga to- po eh. para- Financially, Dr. Love, Talaga? kami-kami lang. Kami-kami So, lang out din po yung from grupo our own namin. pocket po yun. Really? Out of our own pockets. Mabuti lang, binibigyan kayo ng discounts.
Oh, yun Oo. yun po. Usually po dun kami sa, yun nga, kagaya po sa Biyaya Animal Center, talaga pong mura yung mga Kapon. Yung kapon nila, specifically sa mga Low cost kapon. low cost At saka pagkapuna, mas lesser ang problema dahil hindi na maingay yan sa gabi, Totoo di po. ba? Oo, nag-aaway. Hindi masyadong lumalabas ang bahay Totoo pagkapun. po. Hindi naghahanap ng mate. Oo. Hindi rin sila umiihi. Actually, Dr. Love, yung pag-ihi sa male cats yun eh. Oo. Kasi nagiging territorial sila, nag-mark sila ng territory Tama, nila. tama. spray. Pero kapag nakapuna sila, nawawala yung pag-ihi-ihi nila. Oo. So, matitrain mo na dun sa litter Sa litter lang box. talaga. Sa Oo. litter box. Okay. Now, going back to your cat hotel. Okay, saan matatagpuan Cats in ang the cat Cradle. hotel? Bali, our cat hotel is located at Pontiac Camaro Street, Fairview, Quezon City. Sa Sa Fairview. Farview. Fairview po. Oo. Cats Sa in the Fairview. Cradle po. Cats Okay. in the Cradle Cat Hotel. Ano po yun? yung- It's a house? Anong setup ng hotel ninyo? Actually, yung setup niya para siyang condo unit Oo. na ginawa naming marami siyang mga suites ang tawag namin, pero Oo. para siyang mga rooms ng mga Oo. pusa. Oo. So malaki siya, Dr. Love, talagang gusto ko comfortable Ilang yung suites yun? Really? yung cat. 16 suites siya. So pwede kami mag-accommodate up to 16 times 2. Oo, Kasi 32. hanggang 2 cats po pwede sa loob. Oo. Comfortable na po yung malaking But pusa. meron ba silang time para Playtime. makapasyal-pasyal, makalaro-laro? Usually po may playtime sila. Pero isa-isa lang kasi Hindi may sila tendency na- po sila mag-away. mag-away kasi sila Oo. magkakakilala. Anong kaaway-away din? O, pag hindi magkakakilala. Oo. O kaya mayroong natatakot kasi magkakaiba silang personality eh. So ano po yun, Dr. Love? May allotted playtime sila. Sabihin mo nga, paano, halimbawa, may nakikinig sa atin ngayon, paano sila, ito ba yung inyong Oo, hotel? yan siya. So nice, ang ganda. Paano sila, how can they communicate with you kung merong hali sila, halimbawa, ipagkakatiwala ang hotel sa inyo, ang cat sa inyo? Usually, Dr. Love, sa Facebook appointment, sa Facebook account kami na kukontak. Oo. Or sa IG account namin, doon sila nagme-message. Kasi meron kami rong ads. So, Oo. doon kami nakikita. So, i-message lang kami sa Cats in the Cradle Cat Maganda. Hotel. Oo. Tapos, ayun, Dr. Love, na sila ron, nagtatanong sila kung may available slots, Oo. kung ilang, Magkano yung rates naman? namin. But is it too much if I ask kung magkano ang renta nila or Opo. Dr. Love, ang aming rates ay $550 per cat. Overnight stay na po iyon. overnight stay 550 50 pesos for 2 days, that's 1,100 yun. If 2 cats po sharing a suite, mas makakamura. Oo. For $850 naman siya. Oo. And then we have special discount, 10% for puspins or rescue cats. Oh, okay. Pero kung mahaba-haba, say, for a month, 1 siguro month, may mga magbabakasyon ganyan sila po. overseas. Pag ganun po, Dr. Love, meron kaming special rates na binibigay Oo, sa para kanila. maka-discount Para naman, mas, di ba? mas longer stay, mas maliit yung Pero rate. yung mga ganong katagal ng stay ng pusa sa inyo, meron bang vet na dumadalaw to see the Parang may on-call po kami na vet, Oo, na malapit oo. lang naman. Pag medyo hindi maganda, malungkot yung pusa, ganyan. oo. Usually, ini-inform po namin agad yung Yung fur may-ari, parents nila, oo. kung may problema. Tapos kung, minsan po very nire-request nice. nilang ipag-groom kasi sa baba po may grooming din Oo, na. oo, oo. Bago nila kunin, Dapat pati sa inyo na ipag-groom. rin yun. Business na rin yun sa inyo, di ba? Oo. Opo, eh, Pinag-iisipan. Medyo ano kasi Pinag-iisipan siya, po Dr. Love, medyo pag-aaralan talaga siya. Pero marami na rin gumagamit ng cat hotel. Parang nagiging, Nagsisimula na. Nagsisimula na. Oo, Kaya that's nga very po, nice. it was a very good idea talaga na mag-start ng cat hotel kasi parang pioneer. Especially Parang sa now that pioneers. Filipinos are more exposed to cats and Exactly. Sa social diba? media, Oo, ang social dami. media. So wala kayong phone number na po pwedeng tawagan for inquiries? For inquiries, you can call my number po yun eh. So that would be... Hindi yan yung personal number mo. ay, hindi Baka may po. tumawag sa'yo. Ay, yung ano na po Magalit yun. yung husband mo. Hindi naman po. Ano po naman yun? siya, 09-666-935-938. Okay. So, siya, yung ganon. Yun siya. Tapos, Instagram. sa Instagram account namin, Masyadong mabilis. Pakiulit mo okay. yung number. That's 09-666-935-938. Aha. Ayun. Instagram. Alright. And Instagram account, that's Cat's Cradle, Cat Hotel, and Facebook account is Cats in the Cradle Cat Hotel. Alright. Puspin, tama ba yun? Puspin Rescuers. Pusang Pinoy. Pusang No? Pinoy. Pero, hindi lang pusang Pinoy ang
ina-accommodate nila kung meron kayong Garfield, di ba? Yung O imported pwede. breeds po. Kahit anong Opo, breeds po, Kahit anong welcome. breeds po. Sa bahay niyo, meron kayong mga may breed talaga na na pusa? Actually, wala po. Dr. Love. Talaga Hindi mga kami nagsha-shop. Opo, We hindi po adopt. kami. Opo. We adopt, That's really nice. rescue. Ang lambing naman yung... Ito po yung pinakamabait eh. Kaya siya po yung nadala. Tsaka mataba din siya. Tsaka mataba. Oo. Halatang no? Alaga. Talagang alaga. punong-puno ng pagmamahal. Thank you very much. Maraming salamat Thank sa you so much, pagdalaw Dr. niyo. Love. Thank you, Dr. Thank Love. you. Naging panauhin ho natin si Miss Erica Perez and Orchid de Guzman. Sino ang Orchid? Okay. And Erica. Pwede kayo mag-inquire sa Facebook. Hanapin po ninyo. Postpin ba sa Facebook? O Cat Hotel? Cat Hotel po. Yung Cats in the Cradle, Cat Hotel. Cats in the Cradle, Cat Hotel. Hanapin ho ninyo para at least alam niyo na merong mapag-iiwanan ng inyong pusa, ng inyong Exactly. alaga, na alam niyo safe. Pwede kang mag-enjoy talaga sa inyong pamasyal. Although malayo sa inyong alaga, alam niyo na safe naman na merong someone's taking good care of them. Maraming Thank salamat you so much po. Thank you so much. Yes, And thanks good for night. coming over. Thank you, Dr. Thank you. Good night. Ang ating oras, ganun na hong alas 10:35 ng gabi. Pagbabalik natin, atin pong tutunghayan ang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan buhat kay Charlene ng Binyan, Laguna. At kung sakaling kayo po ay may mga problema na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, maaari ninyong ipadala ang inyong problema na makibahagi po kayo sa ating programa sa Dr. Love Facebook Messenger. Nagbabalik ang programang Dr. Love Radio Show. Tinig ng The Carpenters at ang awiting When I Fall in Love, 10:43 sa mga nais makibahagi sa ating programa ng kanilang mga kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, mga suliranin na gusto po ninyong ibahagi sa programang ito. Maaari ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay pwede pong tumawag sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. Narito ang liham kasaysayan ni Charlene. Dear Dr. Love, good evening po. Call me Charlene from Binyan, Laguna. Hindi na po ako patumpik-tumpik pa, Dr. Love. Heto po ang kwento ko. 34 years old na po ako. Pangalawa sa 3 magkakapatid. Lesbian po ang panganay at openly gay naman ang bunso, who is now based in New Zealand. Our mom just passed away last year due to colon cancer. She was 63 at naulila niya kaming magkakapatid at ang tatay naming 93 years old na. Bago namatay ang mami namin, she wanted to see me get married and have kids para may mga apo na raw siya. But obviously, this didn't materialize because she died. Ito rin ang wish sa akin ng daddy namin who's already in his twilight years. Hindi naman kasi magkakapamilya ang dalawang kapatid because one is a lesbian and the other is gay. My boyfriend naman po ako for 4 years na, Dr. Love. Let's call him Alan. Gusto ko bang magpakasal sa kanya, wala siyang regular na trabaho. He's a freelance production staff. At meron lang trabaho kapag may events like corporate shows, commercial shoots, etc. May trabaho naman po ako, pero alam kong lalaki na ang gastusin kapag bumuo kami ng pamilya. Gustuhin ko mang magpakasal at mabigyan ng apo ang daddy namin. I'm still having second thoughts, lalo na't hindi biro ang magkaroon ng anak. But then again, ito ang wish ng daddy namin bago man lang daw siya bawian ng buhay. Ano po ba ang dapat kong gawin, Dr. Love? Nahihirapan po ako. Sa totoo lamang po, please help me with my dilemma. Thank you so much. Sincerely, Charlene ng Binyan, Laguna. Maraming salamat sa iyo, Charlene.
You're 34 years old already, sa ngayon sa iyong liham kasaysayan, sa liham na iyong pinadala. 34, you're quite of advanced age already. Di ba? Sabi ng isang psychologist na nakausap ko, maganda raw sa isang tao, either babae or lalaki. Sa babae, mga 25 years old, is the best time para mag-asawa ang isang babae. Matured ng kaisipan, na-expose na sa kapaligiran, sa tunay na kulay ng daigdig. At sa lalaki, sabi niya, magandang age ay 28 para sa isang lalaki to get married. Ganun pa man, hindi naman natin po pwedeng gawing norm ang bagay na yan, di ba? Ang pangarap ng iyong mga magulang ay makakita ng mga apo na nagtatakbuhan sa bahay, mga apo na alagaan, papalitan ng diaper, susubuan ng gatas, ibibili ng toys, dadalhin sa mall, ipapasyal. Ganyan ang nasa isip ng mga magulang. At ito ang pangarap nila. For them, it is a fulfillment na, bago man lang sila umalis sa mundong ito, ay makita nila yung kanilang mga apo para mapamper. Di ba? Yung mga bagay na hindi nagawa sa mga anak, gagawin sa mga apo para mapamper. Yan kadalasan. Well, hindi naging successful para sa iyong dalawang kapatid sa panganay nyo na naging lesbian at sa iyong kapatid na bunso na naging gay. Actually, kung ang lesbian ay may pangarap na magkaroon ng pamilya, pwede pa rin siya magkaroon ng anak. Di ba? Kung ang gay ay gustong magkaroon ng pamilya, ng mga anak, pwede rin kung magkakaroon siya ng asawa na babae. Now, kung sila ay kagaya ng mga gays na kilala ko na talagang diring-dire, nadidire sa babae, they find it gross, to have sex with a woman, wala na tayong maiaasa na mga anak o offspring ng mga taong ito. Iyon ang kinatatakutan ng maraming mga conservatives na kapag ganito ang mangyayari sa mundo, dadami ang mga gays na i-influensyahan ng ibang tao, lalo ng ibang celebrities. Baka matulad tayo sa Japan na mas marami ang matatanda at ang mga bata ay nangungunti. So paano ang mangyayari sa Japan at paano maaaring mangyayari sa Pilipinas kung wala na tayong mga bata na maaaring bumuo ng kanilang mga pamilya? Well, that's another issue. Hindi rin natin maasahan ang ating kapatid na bunso na magkaroon ng asawang babae para magkaroon ng pamilya sapagkat siya ay gay. So, ang pag-asa na lamang ni nanay at ni tatay. Unfortunately, your mother is gone. So, ang father mo ang umaasa na lamang na sana lang ay nakapag-asawa ka na. Para makakita ng apo, maalagaan at mapamper ang iyong apo. Maganda sana ang idea ng iyong tatay, pero hindi naman ako sasang-ayon na pilitin mo ang sarili mo na mag-asawa ka para lamang magkaroon ng apo ang tatay mo. No, hindi yun ang tamang paraan o tamang dahilan para lamang makapag-asawa ka. Nag-aasawa ang isang tao sapagkat handa ka na mamuhay kasama ng minamahal mo, ng boyfriend mo, na magiging asawa mo, and to establish a new family. That's the purpose of getting married. Now, bago tayo sumusubo dyan sa pagpapakasal dahil wala ring divorce sa Pilipinas,
may divorce man, dapat na pinag-aaralan natin ang dahilan kung bakit tayo nagpapakasal. Sang-ayon naman ako sa iyong logic na mahirap magpakasal sapagkat ang boyfriend mo ay walang regular na trabaho dahil freelancer siya. Ay hindi po pwede, Charlene, na magkaroon ka ng asawa, magkaroon ka ng anak, pagkatapos ay hindi kayo magkakatulungan ng asawa mo para sa pangangailangan ng iyong anak. Paano kung mayroong sakit ang bata? Paano ang pagkain ng bata? Paano ang vitamins ng bata? Paano ang pag-aaral ng bata? Kung sa'yo lamang iaasa, hindi natin minamaliit na yung boyfriend, may trabaho na hindi regular. Pero kung ang aasahan natin ay yung trabaho ng boyfriend mo at yung trabaho mo para sa inyong pamilya, hindi maging magandang dahilan para mag-asawa ka kung ang boyfriend mo ay walang siguradong sweldo. In all fairness at in reality, hindi maganda na mag-asawa na hindi nakasisiguro sa hanap buhay ng mapapangasawa mo. Paano naman ang pangarap ng aking ama, Dr. Love? Hindi natin po pwedeng isaalang-alang ang pangarap ng ama mo at hindi natin po pwedeng isugal ang iyong anak para lamang ma-please ang daddy mo. Maaaring magkaanak, madaling magkaanak, in 2 minutes time, maniwala ka, magbubuntis ka. But that's not the purpose. Di ba? Maaaring magsilang ka ng sanggol to please your dad, pero paano ang kinabukasan ng bata kung hindi kayo nakahanda? So, kung ako ang tatanungin mo, maaaring pag-usapan yung dalawa ng boyfriend mo. Ano ba ang plano niya? Kasi kung ang pagbabasihan lamang ay ang kanyang trabaho, napakahirap and it's very risky para sa iyo at sa iyong magiging anak kung ang pagbabasihan natin ay yung freelance na trabaho ng iyong asawa. Alam natin dito sa Pilipinas, hindi ganun kadali ang buhay. Paliwanag mo rin sa tatay mo na hindi ka pa nakahanda. Dahilan doon sa mga binanggit natin ng mga dahilan. And I'm sure your father will understand. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Lawrence at ang awiting more. Pansamantala po ay magpapaalam ang inyong lingkod at inaasahan po namin na naging kapakipakinabang at makabaluhan ng 1.5 oras ng ating pagsasama sa programang Dr. Love Radio Show. Babalik po kami bukas ng gabi alas 9:30 hanggang alas 11. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, sa ngalan ng ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, at ang ating Producer, si Jake Bakud, si Direct Sheikh Mamaril, ating Technician Rome Ortigas, ORAD Operator Mike Santillan, at ang ating PA at Avid Operator, Jai Manipon. Ito po si Brother June Banaag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat. Shalom Alaikum.